Amen. Ang paksang atin pong tatalakayin ngayong umaga is about growing as we get older. Amen? Growing as we get older. Sino po ang masayang tumatanda? Pakitingnan mo nga yung katabi mo, masaya bang tumatanda yan? Parang nalulungkot, tumatanda na ako. Di ba may mga ganon? Pagka senior ka na, parang, wow, malapit na yata. Parang ganon, no? Nalulungkot ang maraming mga tao pagka parang tumatanda. Pagka nagbe-birthday, masaya. Pero yung isipin niya, matanda na pala ako. Yung mga bagay na ginagawa ko noong araw, hindi ko na magawa. Di ba ganyan yung mga matatanda natin? Frustrated ang buhay, nadi-discourage kasi hindi na niya magawa yung dati niyang ginagawa. Mayroon po bang mga gano'n na ngayon? Dati niyong ginagawa, hindi niyo na magawa, malungkot ang buhay? Masaya pa kayo? O wala lang? Parang wala lang, no? Okay? Pero sabi po ng ating paksa dyan, growing as we get older. So tayo ho ay masaya dahil tayo ay nag-grow. Tama po? So pagka hindi ka lumalago, yun ang malungkot. Pero pagka ikay tumatanda at lumalago ka naman sa buhay, okay lang yan. Talagang ganyan ho ang buhay. Alam niyo po, nang likhain ng Lord ang mundo, nang likhain po niya ang kanyang creation, kasama ho sa expectation ng Lord ang growth. Ang paglago ay mahalaga sapagkat yung paglago ay nagigidalan para magkaroon ng reproduction. Walang reproduction kung walang growth. So dahil buhay at may buhay, ang mga bagay na nilikha ng Lord, included ho tayo, yung growth ay expected ng Lord na dapat mayroon po tayo. Kaya sabi natin doon sa ating statement dyan, okay. So sabi yan, habang ano nang nangyayari dito? Tumatanda na. Okay, habang tumatagal ang ating pagiging mananampalataya, ibig sabihin, tumatagal yung ating pagiging mananampalataya, kasabay nito ay ang pag-unlad ng ating pagkakilala sa Diyos. Pangalawa ay ang paglakas ng ating pananampalataya. Okay? So sinasabi natin dito na habang tayo ay tumatagal as believers. Okay, babalikan natin. Kailan ka naging Kristiyano? So kailangan mong balikan. Ilang taong ka nang mananampalataya? Okay? So ako po, 1979 ako nang maging Christian. Okay, from 1979, at babalikan ko yung aking buhay, kumusta yung aking pagkakilala kay Lord? May changes ba? May pagbabago ba? Nag-grow ba? Marami na ba akong alam tungkol kay Lord? Karanasan sa Panginoon. Kumusta yung aking pananampalataya? Lumakas ba? O stagnant? O humina? Okay. So, mahalaga ho yan, ano? Na habang ikaw at ako ay tumatagal, hindi sa simbahang ito, hindi lang sa church ito, hindi ka nagtatagal sa cell group lang, hindi. Kaya mahalagang yung faith natin ay alam natin kung kailan. Kasi starting point yun eh. Kailan ka itinanim ng Lord, kumbaga. Kailan natanim sa puso mo ang salita ng Diyos. Yan. Kailan ka nagsabi sa Lord ng, yes, Lord. Panginoon na kita ngayon. Lord na kita ngayon. Savior na kita ngayon. Kailan nagsimula yon? Parang sa isang relasyon. Nagsabi yung lalaki, I love you. Sabi ng babae, I love you too. So, kailan nag-start yung relationship? The same as sa Lord. So, mula doon sa point ng ating personal na relasyon kay Lord, kumusta ang growth? Kumusta yung ating pagkakilala sa Panginoon? At yung ating faith ay lumakas ba? At nag-grow ba talaga tayo? Okay, so yun po yung ating tatalakayin ngayong umaga sa paksang growing as we get older. So habang ikaw ay tumatagal at ikaw ay tumatanda bilang believer, ay sadyang ang paglago ay hinahanap ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hinahanapan ka ng Diyos ng paglago. Pagbabago. Part yan ng tinatawag nating paglago, yung pagbabago. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral po, titingnan natin, una, ayaw ng, yan. Sorry. Okay. As we grow, sabi po natin dyan, we can know
better. So habang tayo ho ay lumalago bilang mga Kristiyano, marami tayong nagiging alam. Tama po? Di ba ang bata ho, mula sa kanyang pagiging baby, wala siyang alam kundi dede lang. Di ba nanay lang niya, dede lang. Yun lang ang alam niya. Pero habang lumalaki ang bata, nagbabago. Marami siyang alam. Nalalaman, okay? So ganun ho, part ng tinatawag nating growth, yung malaman mo, mas malaman mong mabuti ang mga bagay-bagay. O, di ba? So, umuunlad sa atin hong pag-alam. Kaya mahalaga yung tinatawag nating pagtuklas. Yan, sa verse 9. Okay. Sabi niyan, as we grow, we can know better and grow in the knowledge of His purpose, no? We grow in the knowledge of His purpose. Tayo ho ay lumalago. Dapat alam natin yung purpose ng buhay natin. Tama? So alam po ba natin kung bakit ikaw ay nilikha ng Lord? Kung bakit ka naandito? Bakit ka naging Kristiyano? So alam natin dapat yung purpose. May purpose ang buhay kahit pagiging tatay, yung ordinaryong ama. So bakit ka ba naging tatay? Bakit ka naging nanay? Bakit ka naging anak? So bawat bahagi ng buhay natin bilang tayo, mayroon hong purpose ang Lord. Especially nung ikaw ay naging Kristiyano. So anong purpose ng Lord sa iyong buhay? At dapat ho, alam natin yan. Dapat yung ating knowledge about sa purpose ng Lord ay mahalagang alam natin. Kaya sabi nung verse 9, sa ating talata, pakisundan na lang natin, mga anak. Okay? Verse 9, sabi po dito, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Okay, so ito yung dalangin ni Pablo para doon sa mga taga-Kolosas, no? At ang kanyang panalangin ay puspusin ng Lord ang mga kapatiran sa Kolosas ng kaalamang kaloob ng Espiritu. So, ibig sabihin po, hindi tayo pwedeng lumago sa ating knowledge about God na wala ho yung tinatawag nating kaloob ng Espiritu. So, talagang ang Lord ang siyang nagbibigay sa atin ng higit na kakayanan. Sabi niya, puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan nating maunawaan daw po ang kanyang kalooban. Kaya di ba sa mga panahon ng ating mga pagbabasa ng Bible, lagi nating sinasabi kay Lord, Lord, kausapin mo ako. Panginoon, pwede bang mag-reveal ka sa akin ng mga katotohanan mula sa iyong mga salita? Di ba? Kahit sa ating hong pakikinig, dapat sinasabi ng ating utak yan, ng puso natin kay Lord. Panginoon, buksan mo naman yung puso ko. Maunawaan ko ang message ngayong umaga. Umuwi ako ng masaya dahil mayroon akong bit-bit na mensahe mula sa iyo. Dapat ho, ganun yung puso natin. So, ibinibigay ng Lord yan, yung kaalamang kaloob ng Espiritu na siyang, sabi dyan, ay lubusang magbibigay sa atin ng pagkaunawa para maunawa natin kung ano yung kalooban ng Lord. O mamaya, dadagdagan ho natin yung mga talata ho natin mula dyan sa bahagi pong yan, ano? So, yung pong salitang ginamit ho dyan, mula sa original na salin ay nangangahulugan daw po na malaman yung mga bagay para maipamuhay. So, hindi lang yung malaman mo yung ano ba yung gusto ng Lord, no? Kundi kakayanan ho na ipamuhay. So, mayroon po dapat aplikasyon. Kaya dapat po hindi head knowledge lang tayo, no? Hindi yung dami lang nating alam. Okay, baka marami tayong alam, pero ang totoo, gaano karami yung ating naisasagawa mula doon sa mga bagay na ating alam. So, tandaan po natin na laging ang Diyos ay naglalagay ng tinatawag ho nating puwang sa buhay natin para laging malaman natin. So, hindi pa po tayo dumadating doon sa tinatawag nating sukdulan ng karunungan ng kaalaman mula sa Lord, no? So, ibig sabihin, mayroong mga space pa rin na sa buhay natin na kailangang ma-fill upan, kailangang malagyan. Okay? So, hindi pa tayo dumadating doon sa tinatawag nating kasukdulan.
At pag nalaman daw po natin yung tinatawag nating general will of God, sabihin, pag sinabi nating general will of God, yun hong gusto ng Lord sa lahat ng tao. So, makibabasa natin sa kanyang salita. Pero pag nalaman po natin yung tinatawag nating general will ng Lord, yung specific will of God ay malalaman natin. Sabihin, pag sinabi nating specific, yun na po, para sa ating personal na buhay yan. Kasi meron hong plano ang Lord na sinasabi ang Diyos kay Doc Roger, pero hindi niya sinasabi sa akin. Parang hindi para sa akin yon. Pero sa kanyang kabuuan, mayroon tayong general will of God na tinatawag natin. Okay? Na dapat tayo, halimbawa, lumago. Pero ang tanong diyan ay saan dapat tayo lumago? So mga specific na. Kasi pwede yung kahinaan ko, hindi nyo kahinaan. At yung kahinaan nyo, yung kalakasan nyo, hindi ko naman kalakasan. So iba-iba po yung ating level, iba-iba po yung ating mga pinagdadaanan. So yun po, no? At kailangan natin ng guidance ng banal na espiritu. So sabi po sa isang bahagi ng aking aklat na nabasa, there is no separation between learning and living. There is no separation between learning and living. So wala hong hindi ho nakaseparate yung alam mo sa ipinamumuhay mo. Hindi pwedeng paghiwalayin yung nalaman mo at yung ginagawa mo. Laging magkasama po yun, learning and living. So yung iyong nalaman, dapat ipinamumuhay. Tama po? Kaya dapat mayroong aplikasyon lagi. O, nalaman mo ngayon, so anong gagawin mo? Uy, masama pala yan, anong gagawin mo? Uy, dapat pala yan, so anong gagawin mo? So dapat ganun po, mayroong aplikasyon. Lagi hong magkasama yon, hindi ho pwede siyang paghiwalayin. Pangalawa po, sabi natin dyan, we grow in the knowledge of His person. So, hindi lamang yung purpose ng Lord, kundi lumalago po tayo sa kaalaman tungkol sa persona ng Diyos. Gaano natin kakilala si Lord? Yan. So, hindi lang yung kanyang layunin sa buhay natin, kundi yung siya mismo sa atin. Gaano natin siya kakilala? Kasi mahalaga po yan no? Di ba kayo ho, habang tumatagal, kasama mo yung asawa mo, nagkakaalaman tayo Alam natin kung ano yung kahinaan niya, yung kalakasan niya. Di ba? O yung mga ka-cell group natin, di ba? Na madalas tayo magkakaibigan na, magkakasama na. Nagkakaalaman tayo ng buhay. Alam mo yung kahinaan niya. Alam mo yung kalakasan niyan. Alam mo yung mga sikreto niyan. Tama? Alam mo ba yung sikreto ng katabi mo? May mga sikreto yan O, di ba? Strength na mayroon siya. So, nalalaman natin. Habang tumatagal, nalalaman natin. Sa Diyos ho, ganun din. So, gaano natin dapat kaalam ang mga bagay na may kinalaman sa Lord. So, yung personahe ng Panginoon. So, ano yung mga katangian ng Diyos na alam natin? So, dapat po, mayroon tayong ganon, Philippians chapter 3, verse 10. Sabi po dito, at ito yung kahangarin ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So, yun yung unang bahagi ng kanyang sulat, Yung kanyang desire. Makilala niya ng lubos ang Panginoon. Kasi hindi po sapat yung na-born again ka, tapos yun na ba yun? Hindi So yung pagkaalam mo tungkol sa Diyos ay dumadating habang tumatagal ka as believer. Tama? O dati-rati, alam mo lang, Savior lang siya, tagapagligtas. Pero dapat pala, Panginoon mo siya talaga. O di ba? Ano ba yung mga katangian ng Lord na alam natin? Pagka tayo may sakit, sinasabi natin, ang Diyos natin, ang ating tagapagpagaling. Kapag tayo may mga pangangailangan, sinasabi natin si Lord, ang provider natin. Nagpo-provide. So, lahat ng mga need na mayroon po tayo, alam nyo bang mayroong katapat na katangian ang Diyos na sumasapat sa buhay natin. Kaya nga yung sinasabi natin, God is enough. Yes, ang Diyos ay sapat sa atin. Ano man ang pangangailangan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, si Lord ay sapat. Amen? Ang mundong ito, hindi ho pwedeng sumakto, hindi pwedeng sumapat Kapamilya mo, hindi sapat Pero si Lord, sapat.
Hindi lang sakto ang Diyos. Ang Diyos ay sapat. More than enough. Sabi nga natin, He is more than enough for us. Higit pa po doon sa mga kailangan ho natin ng Diyos. Kaya, saan ka pa pupunta? Sabi nga ng mga alagad, sabi ni Lord, ako ba, iiwanan nyo rin? Sabi ng Panginoong Jesus. Pero sabi nila, ng mga disciples, saan kami pupunta, Lord? Samantalang sa'yo, mayroon na kaming buhay na walang hanggan. Saan pa kami pwedeng pumunta? Ikaw, sapat na, kumbaga. No? So, yun po. Kaya dapat ho, nag-i-increase yung atin hong personal na pagkakilala sa Panginoon. And dagdag ho dyan, sabi yan, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Diniscuss natin yan last Sunday. Makihati sa kanyang mga hirap at matulad pati sa kanyang kamatayan. So yung paglago sa pagkakilala sa Lord, nag-i-increase din yung ating desire para maging katulad tayo ng Panginoon. So, maging kamukha tayo ng Panginoon. Yun ang ating ultimate goal, na tayo ay maging kamukha ni Jesus. Tayo po ay mga imitators, di ba? Ini-imitate ho natin si Christ. So, dapat ho ay habang tumatagal, tayo po ay nagiging kamukha ng Panginoon. Sa pag-uugali, pakitingnan mo yung katabi mo. Hindi yan magiging kamukha sa mukha, as in, physical. Pero yung kanyang buhay, yung pag-uugali ng Panginoon dapat ay naililipat sa atin. No. Okay, so, yun po yun. So, para mangyari po yan, mga kapatid, kailangan ho natin yung sinabi ng sumunod na bahagi ng talata. Sabi po ng Bible, sa John 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Tingnan po yung last part. Sabi diyan, ang kasulatan mismo, okay, His Word, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ni Christ. So para malaman mo ang tungkol kay Lord at mag-grow ka in knowledge sa kanyang personahe, sabi ng Bible, kailangan mong basahin ang kanyang salita. Balikan mo ang Word of God. Babalik ka sa salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay isang taong hindi palabasa, hindi ka nakikinig, wala kang panahon sa salita ng Lord, ano nga asahan mong pagbabago sa knowledge na mayroon tayo? Hindi tayo mag-grow. Tama? Kaya mayroong advantage kung ikaw ay palabasa. Nagbabasa ka ng salita ng Lord. Sino po yung may mga physical Bible sa bahay? Okay. So, yon. Yung iba nasa cellphone na, no? Nasa gadgets na natin. Pero iba pa rin po yung physical Bible na mayroon tayo sa bahay. Okay? Sa kapilya, hindi na tayo masyadong nagdadala ng physical Bible dahil mayroon na tayong mga nasa gadgets na natin. Pero yung physical Bible, mahalaga. Okay? Kailangan ho nating binabalikan, binabasa yan. Sabi nga natin minsan tayo ay nagpapalit-palit ng ating mga cellphone. Every time na may mga bago, di ba? Pero ilan sa atin yung madalas ding magbumili ng Bible? Parang once a year man lang, mayroon kang isang bagong Biblia. Tama? So ilang Bible mayroon tayo sa bahay? Okay? Minsan parang sabi nga natin, inaalikabok na yan. Binubuksan lang natin yan pagka gusto lang natin. At minsan, bibubuksan mo yan, pipili ka pa. Pagka medyo parang sinisermonan ka ni Lord, lipat sa ibang aklat. Naninermon si Lord. Masakit ito. Di ba? May mga ganun tayong mga attitude. Pag ayaw natin, yung sinasabi ng Bible, lilipat tayo. Parang ganun din pagka nakikinig ka ng mensahe. Ano ba naman yung sermon ni Pastor? Yan, ganun. So, hindi tayo mag-grow sa pagkakilala sa Lord kung ganun ang attitude natin. Tama po? Dapat wala tayong nilalagpasan. Dapat ating dinadaanan yan. Sa mga susunod na mga Sundays po natin, magkakaroon tayo ng mga series of studies. Isang parang aklat ng Bible, tatapusin natin yung mga pag-aaral. Okay, so, hindi yung parang patalon-talon na lang. Okay, so, yun po.
mahalaga na mabalikan natin yung sinasabi ng Bible sapagkat ang salita ng Lord ang siyang nagpapatotoo tungkol sa Diyos. Makikilala mo si Lord through His Word. Okay? So yun po. Kaya kailangan nating balikan ang Biblia lagi-lagi para po matuto tayo. Kaya ang dalangin po ni Pablo, sabi po doon sa sumunod na bahagi ng verse, sabi po ng Ephesians 1:17, sabi po diyan, hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoon Kristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo ninyong siyang makilala. So parang kamukha nung verse natin kanina, Philippians, no? So bigyan tayo ng karunungan mula sa banal na Espiritu. So kaya nga sa panahon ng ating mga pag-aaral, sinasabi natin sa Holy Spirit, Holy Spirit, turuan mo ako. Kasi siya po yung great teacher, no? Siya po yung dakilang guro natin na pwedeng magsabi sa atin ng mga bagay-bagay. At para daw po natin siya lalong makilala. Kaya yung paglago sa pagkakilala sa Lord nag-i-increase. Nag-grow tayo sa atin hong paglago. Pag nakilala daw po natin ang Panginoon Jesus ng personal, no? To know Him personally is salvation. Diba? Pag nakilala po natin ang Diyos ng personal, nagre-result yan ng pagliligtas. To know Him increasingly is sanctification. Pag tayo ho ay nag-i-increase sa ating knowledge about God, no? Nagsasanctify ito ng buhay natin. Nagbabago ng buhay natin. Habang tayo ay lumalago sa pagkakilala kay Lord, nababago naman yung buhay natin. Kasi nalalaman natin kung sino siya, kung ano siya, kung sino siya, ano yung katangiang mayroon siya. So, nasasabi natin. And to know Him perfectly is glorification. So, pagdating natin sa langit, makikilala na po natin siya ng buo. Wala nang puwang, wala nang bahagi, wala nang lihim sa Diyos na hindi mo pwedeng makita. So, yun po yung panahon ng ating tinatag nating glorification. Ulitin natin, ano? To know Him personally is salvation. To know Him increasingly is sanctification. And to know Him perfectly is glorification. So, yun po. Alam niyo po bang yung mga atheist, yung mga atheist ay nagsasabing walang Diyos? Kaya hindi sila naniniwalang may Lord, may Diyos. Yung mga ateista, no? Pero sabi po ng mga agnostic, kung sakaling may Diyos, hindi natin siya pwedeng makilala. Yun yung mga agnostics, no? Na hindi sila sigurado kung may Diyos, pero kung sakali daw may Diyos, hindi natin siya pwedeng makilala. Pero tayong mga Kristiyano, sabi rin Pablo, pwede nating makilala ang Diyos. Amen? Yun ho yung advantage natin. Yung mga ateista, hindi sila naniniwalang may Diyos. Yung mga agnostics, kung sakali daw na may Diyos, hindi rin natin siya makikilala. Pero ang sabi ng Bible, pwede nating makilala si Lord. At dapat, kilala natin ang Diyos. Amen? At yun po yung atin pong advantage. Sana po ay patuloy tayong nagdi-desire bawat araw na mag-increase yung ating knowledge about God and yung knowledge about doon sa purpose ng Lord, bakit tayo nilikha, bakit ka naging believer, yung purpose ng Lord ay maliwanag para sa atin. Second thing na ating pong pag-aaralan, as we grow, we can do better. So paghabang tayo po ay lumalago, mga kapatid, sa pananampalataya, tumatagal tayo sa ating pagiging Kristiyano, mas nagagawa natin ng tama ang mga bagay-bagay. Tama? Di ba? Nung araw, habang ikaw ay lumalaki, di ba? Hindi ka naman marunong ng mga bagay-bagay. Pero habang tumatagal, umuunlad yung iyong paggawa. Tama? Mayroong changes. Umaayos. So lahat. Dati-rati, hindi ka marunong magluto. Nung araw, nagluluto ka, kanin lang. Pero ngayon, nakapagluluto ka na ng ulam. O, di ba? Yung iba kasi,
Nagluluto lang ng tubig na mainit, nasusunog pa. O, saan ka pa? May mga ganon, no? May mga taong tumanda na at lahat hindi marunong, walang alam eh. Di marunong maghugas ng plato. Di marunong magtiklop ng mga nilabahan. Ni mag-ayos ng kanyang hinigaan. Oh, kung saan niya ilalagay yung maruming damit, hindi niya alam. Mayroong mga taong ganyan, matanda na. Mayroon ba kayong kasamang ganyan sa bahay? Ang tawag natin dyan, mga pabigat. Mga bigatin yan eh. O, di ba? Mga pabigat. Alam niyo, mahirap ho yung ganyan. Ang mga tawag natin dyan, mga hindi naturuan. At ang may kasalanan dyan, sino? Magulang. Magulang. O hindi nagturo eh. O di hindi nag-grow. Hindi naging mabuting tao. O di ba? Akala nung napangasawa, anong tawag natin dyan? Maswerte sila, sabi ng iba. Di ba? Akala nila, tiba-tiba sila. Yung pala, dami palang sabit. Daming problema. Ni maglinis ng bahay, hindi marunong. Grabe. Eh, babae pa. Mabuti sana kung lalaki, medyo okay, eh, no? Bagamat hindi man okay yung gano'n. Dapat both, parehas lang. O, di ba? Dati, may pakinabang. Eh, wala eh. Kaya, oy, mga magulang, magturo tayo ng tama ho sa ating mga anak. Kasi mawawala tayo someday. Nung isang araw ko, kausap ko yung aking bunsong kapatid. Tapos pinag-uusapan namin yung tungkol sa kanyang anak. Sabi nung kapatid ko, eh kuya, mas mainam na yung siya ang bumili ng gamit niya para alam niya kung gaano kahalaga ang pera. O, kung magtitipid o hindi. Mahirap yung para lahat bigay. Dahil may kaya ka, lahat bigay. Eh, hindi natuto yung anak. Eh, nung mawala yung magulang, sino na magbibigay? Parang ganun lang ho yan. Okay, so natagal tayo dyan. Okay. Verse 10, ang sabi po ng talatang, okay, we will be more pleasing to God. Pag tayo po ay nag-grow, okay, magagawa natin ng mas tama ang mga bagay-bagay. At dahil doon, pag nagawa natin ng tama ang mga bagay, we will be more pleasing to God. Mas masasaya si Lord sa atin, no? Matutuwa si Lord sa ating mga buhay. Sabi po nung verse natin, verse 10, sa gayon, makapamumuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod kanino? Kay Lord. So pag tayo daw po ay umunlad sa ating pagkakilala sa Diyos, yung purpose ng Lord na binanggit natin kanina, magagawa natin ng mas tama ang mga bagay. Makapamumuhay tayo. Ito yung sinasabi nating application kanina. Yung tinatawag natin kanina na hindi pwedeng mag-separate, no? So, sabi diyan, makapamumuhay tayo ng karapat-dapat. Dapat lang, sabi niyan. Kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Okay? So, dapat si Lord yung parang nagsasabing, yes, tama yan, anak. Okay yan, anak. Approve yan sa akin, anak. So, siyempre, pagka pinalikan mo yan, paano mo masasabing, oh, ito, approve kay Lord? Ito, karapat-dapat. Paano mo masasabing, karapat-dapat ba ito sa Lord? Kalugod-lugod ba ito sa Lord? So, babalikan ngayon sa kanya salita. Yung binanggit natin kanina. So, yung Word of God ang nagko-confirm at magko-confirm dapat ng iyong ginagawa na tama. Hindi yung katabi mo lang. Hindi si pastor lang. Hindi yung cell leader mo lang. Unless na yung sinasabi nila ay sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya babalik ka sa salita ng Lord. Confirm ba? Biblical ba? Tama ba itong sinasabi ko? Ito ba talagang stand ng Lord? Ito ba ang pamantayan ng Panginoon? Kasi may pamantayan si Lord. Ngayon, ang dami na hong mga mahirap na buhay ngayon. Sabi nga natin, mahirap nang mabuhay ngayon. Ang dami din ng mga komplikasyon. Marami na sinasabi ng mga taong, oh, okay yan, pwede yan. Pero yung mga pwede sa atin, hindi pwede kay Lord.
O okay na yan, pasado na yan, okay na yan. Pero ang tanong dyan, okay ba kay Lord? Ngayon, ang standard ng buhay, mababaw na ho. Pananaw ng tao sa buhay, mababaw na. Diba? Ngayon nga, ang sabi natin hindi na nga malaman ng mga tao kung ano siya. Diba? Lito na ang maraming tao kung ano siya. Babae ka ba o lalaki? Parang ganon. Hindi na alam. Maraming mga bagay ngayon na parang, yan na ang uso ngayon di okay na yan. Pero ang tanong, yan ba ang sinasabi ng Lord? Kaya mahirap po no? Ngayon, pagka nagbanggit ka ng mga bagay na sasaling doon sa karapatan, di ba meron tayong mga ganun, mga karapatan nila? Marami mga karapatan ngayon ng tao O sa ibang bansa, hindi ka na pwede magsalita nung sinabi ko kanina. Bawal na yun. At pwedeng dumating yung panahong tayo sa ating bansa, pwedeng dumating tayo sa ganyang mga pagkakinatigan ng gobyerno, ng mga mambabatas, ginawang batas, o di tapos na. Pero ang tanong, tama ba? Yeah. Sa pag-aasawa lang, sa pakikipagrelasyon lang. So ang tanong dyan tama ba? O maraming tama? Di ba? So, yun po. At ang Lord ang magsasabi kung tama o mali. Yan. Si Lord ang dapat masaya sa panahon na ginagawa natin ang mga bagay. Pangalawang bagay na pwede natin makita dyan, we will be more productive for God. Mas lalong magiging productive ang buhay natin. Hindi lamang tayo magbibigay ng lugod sa Lord, kundi magiging productive ang buhay natin. Pag sinabi natin productive, nagiging pakinabang. Hindi lamang sa sarili mo, kundi nagiging pakinabang sa buhay ng ibang mga tao. At yan po yung layunin ng Panginoon sa atin. Anong sabi po ng sumunod na bahagi ng verse natin? Sasagana sa mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sasagana sa mabuting gawa. Tandaan po natin yung Ephesians 2:10. After nung salvation, pagkatapos mong maligtas, ang sabi ng Lord, sabi ni Pablo doon sa verse 10, tayo ay nilikha ng Diyos para sa mabubuting mga gawa na Kanyang inihanda noon pa mang una. So yung path, yung daan na dapat nating lakaran ay ginawa ng Lord before na ikaw ay maging tao. Before na tayo maging tao. So yung, di ba, katulad nun, gumagawa tayo ng building. Anong nauuna? Yung plano o yung paggawa? Dapat nauuna yung plano. Tama? Yung arkitekto ang unang gumagawa bago ka gumawa ng isang bahay. Hindi yung parang gumagawa ka na ng bahay, saka ka gagawa ng plano, baliktad. Hindi tama yon. Plano muna bago ang construction. Sa Diyos, ganun din po. Si Lord ay gumawa ng pattern, gumawa siya ng plan. At yun yung susundan natin. So, isa yun ang sabi natin, tayo ay nilikha ng Lord para sa mabubuting mga gawa. So, sasagana daw tayo. Pag tayo naglumago, no? Nagbigay ng luwalhati ang buhay natin sa Lord, magiging productive ang buhay natin. Sasagana sa mabuting gawa. Kaya yung one time, sinabi po ng Lord, na yung mga ginawa natin, kumbaga parang higit pa, sabi ng Lord, higit pa dito ang magagawa ninyo. So sabi ng Lord, higit pa doon sa ginawa ko, ang magagawa nyo. Ang tanong dyan ang sinasabi ba ng Lord dyan yung klase, yung uri, nung paggawa? Hindi actually yung uri, kundi yung dami ng paggawa. Sapagkat si Lord ay nabuhay lang ng 33 years sa lupa. Nag-ministry lang for 3 years. Okay? So sabi dyan, more than that. More than doon sa ginawa ko ay magagawaan ninyo. So, ibig sabihin, yung dami, yung quantity, hindi yung quality. No? Yung quality, hindi natin pwedeng pantayan ang Lord. Okay? Pero yung quantity, pwede. Lagpas doon sa ginawa ng Lord, sobrang dami sa ginawa ni Lord, pwede nating magawa. Okay? So, yun yung sinasabi niyan. Sasagana tayo sa mabubuting mga gawa.
Amen? Kaya dapat po ganun ang buhay natin, mga kapatid. No? Habang tumatagal, lalo tayong bumubuti. Amen? Pakitingnan mo nga yung katabi mo, mabuting tao na ba yan? Oh. Bumubuti ba? Naman. Okay? Philippians 2. Sabi po ng Philippians 2:12. Okay? Next. Sabi po natin dyan. Pakibasa na po natin yung ating mga talata. Okay? Next. Sapagkat. Okay? So, yun ang sabi ni Pablo. So, mas lalo kayong maging masunurin ngayong wala ako. Sabi niya. Mas lalong maging mabuti kayo. No? Na mga Kristiyano, mga tao, sabi niya sa mga taga-Pilipos, ngayong wala ako sa piling nyo. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pagnanais, ng pagnanasa, desire, at kakayanan. So si Lord ang nagbibigay ng desire. Bakit ka, yung desire natin, gusto natin maging mabuting tao, si Lord ang nagbibigay nun. At hindi siya tumitigil doon sa pagbibigay ng desire. Ang sabi diyan, pati kakayanan kasama. Para magawa mo isang bagay. Kaya yung sabi natin, hindi ko pastor, kaya yan. Ano lang yon? Tayo lang yung nagsasabi nun. Ang totoo nun, kaya natin. Kasi si Lord nagbibigay ng kakayanan. Pag hindi mo kaya, sabihin mo kay Lord, Lord, parang sagad na ako. Dagdagan mo yung kakayanan ko. At gagawin ng Lord yan. So, laging ganun, ano po? Yung hindi natin kaya nung araw, nakakaya natin. Kasi lumalago tayo, lumalakas tayo. Tama? Yung dating hindi mo magawa, magagawa mo ngayon. Much better yung ginagawa ngayon kaysa sa dati. Yan. Yung mastery, di ba? Namamaster natin yung mga bagay-bagay. Gumagaling tayo, kumbaga. Humuhusay ang buhay natin. Pakitingnan mo yung katabi mo, mas mahusay siya. Mas mahusay na siya ngayon. Yan. Tama ba? Parang hindi makapaniwala yung katabi. Mas mahusay? Mas okay ka na? Ayun. So yun po. Kaya ganun po, habang lumalakas, habang lumalago tayo sa Panginoon, dalawang bagay yung nangyayari sa atin. Una, nagiging kalugod-lugod ang buhay natin kay Lord. Natutuwa si Lord sa atin. Lumalago ka, nag-i-improve ka. Pangalawa, yung production ng buhay natin. Nagiging productive tayo. Yan, nagagawa mo na yung mga dating hindi mo ginagawa. Mas lalong nagiging mabuting tao ka. Mabuting kapitbahay, mabuting kapamilya, mabuting asawa, mabuting anak. Mas bumubuti tayo. At yan po yung magandang bagay. Kaya, yung dating mga kapamilya mong parang, alam mo, pabigat nung araw, hindi na ngayon pabigat. Pumapasa na. Yan. Dati mga pasanin, ngayon nagpapasa na. Tama po? O, yun. Dati-rati, lagi mong binibigyan. Ngayon, siya na yung nagbibigay. Yan. Dating lagi mong nililibre. O, ngayon na siya naman ngayon ang nanlilibre. Di ba? Nag-i-improve. Mahirap yung habang buhay nanlilibre o nililibre. Di ba? Dapat dumating yung panahon ikaw, nanlilibre ka din. Hindi yung laging ikaw yung tumatanggap. Dapat may mga pagkakataong nag-aabot ka din. Nag-i-improve. Tama po? Tama? Yun. Okay, and last, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, as we grow, yun. Mas lalong, sabi natin, mas lalong, hindi lang natin nagawa yung mga bagay, kundi mas lalo tayong nagiging mabuti. Much better yung buhay natin ngayon. Sabi nga natin, improving. Sabi natin sa unang bahagi ng ating pag-aaral, we can be more patient. Nagiging pasyensyoso ka ngayon. Tama po? Habang tumatagal, ganyan yung nagiging buhay natin. Verse 11a, sabi po dyan, idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ito ang panalangin po ni Pablo sa mga taga-Kolosas
na sila ay patatagin ng Lord. Sapagkat during that time, sa panahon na isinulat po ni Pablo ang aklat ng Kolosas, marami ho ang mga persecutions na dumadaan sa buhay nila. Dami ng hirap. No? Daming mga pahirap sa kanila. So, ang isa sa panalangin po ni Pablo ay patatagin ang mga Kristiyano. Pagka wala hong kahirapan, hindi ka tatatag. Yung katatagan po ay bunga lang nung pagdaan mo sa mga mahihirap na sitwasyon. Okay? Pero pagka laging ginhawa ang dinadaanan mo, hindi ka tatatag. Hindi ka lalakas. Hindi ka magiging mabuti. Hindi ka mas bubuti. Kaya kailangan natin, mga kapatid, yung pinagdadaangan ng mga pangit. Masasakit na mga karanasan, kailangan natin yan. Kasi hindi mo malalamang matatag ka na pala pagka wala niyan. Okay? Alam ni Lord yung ating kapasidad, pero hindi natin alam yung ating kapasidad. Hanggang sa panahon na ikaw ay dumaan sa ganong klase de sitwasyon. Sabi mo, mahina pa pala ako? Kunting bagay, bumibigay? Kunting tukso, natutukso? Diba? So habang tumatagal ka, at pinadadaan ka ng Lord sa maraming mga pagsubok, mga mahihirap ng mga bahagi ng buhay, saka mo mararamdaman yung katatagan mula sa Lord. Kaya mga kapatid, huwag mong kasuklaman, huwag mong pagtampuhan ang Diyos pagka may mga negatibong mga bagay. Sabi nung narinig natin na, huwag yung dadaan ka lang. Dapat pagdaan mo dyan, mayroon kang mga natutunan. Diba? Mayroon kang nalaman. Pagka ikaw ay dumadaan, nalalaman mo yung mga, di ba, yung mga daan. So, wag lang yung parang dumadaan ka dyan, saan ba tayo dumaan? So, walang-wala, parang walang naiwan. So, sa pagdaan natin sa mga mahihirap na sitwasyon, dapat mayroon hong naging pakinabang sa iyo yan. Huwag ka lang tatambay. Bawal yung tambay. Tatambayan mo. Hindi, dadaanan mo lang. Kaya, mga kapatid, yung mga pinagdadaanan natin, part yan ng kayamanan natin. Amen? Kaya walang buhay Kristiyanong hindi ka dapat nagiging masaya. Kahit mahirap ang sitwasyon, dapat masaya ka. Kasi mayroong lesson behind si Lord na ipinapakita sa iyo. May lesson. Dapat laging tinitingnan mo yung anong lesson na pwede kong makuha mula dito sa karanasang ito. Dapat mayroon. Huwag kang papayag na walang lesson kang makukuha. Sabi po dyan ng talata, patatagin tayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. So yun po, talagang kailangan natin ng Lord. Kailangan natin yung kapangyarihan ng Lord. Yung kapangyarihan ng Lord dito ay mula doon sa translation ng Bible na dunamis. So dalawang Greek word. Yung dunamis, nangangulugang inherent power. Pero mayroong isa second word, yung kratos. The word kratos means manifested power. So ibig sabihin po, ito ay kapangyarihan na ilalagay natin sa panahon ng ating paggawa. So, ibig sabihin, nakakaya mong gawin yung mga bagay na yon dahil sa kapangyarihan, doon sa kratos ng Lord. Okay? Yung kapangyarihan ng Lord na yun ang tumutulong sa'yo. Di ba sa makina ng sasakyan natin, mayroon tinatag nating mga booster, ano? So yun, booster ay nagtutulak. Mas nagbibigay ng power. Ayan. Marami ng mga sasakyan ganun ngayon. Diba? So, mahalaga yun sa buhay natin. Mga bagay na hindi natin kaya, nakakaya natin bunga ng kapangyarihang meron ang Panginoon. And sa huling bahagi ho ng mga talataan ho natin, okay, we can be more patient. Ay, persistent pala yung binanggit natin kanina, yung una, persistent. So, yun. Pero dito sa pangalawa po ay pagiging patient, no? So, sabi diyan, upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. So, yun pala. Okay, nauna lang ako. Upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Okay. So, sabi natin, balikan natin yung ating sinasabi kanina. Pag tayo ay dumadaan sa pangit ng mga bagay, masaya ba tayo? Masaya ba tayo? Marami sa atin malungkot, no? Nalulungkot pagka pangit ang nangyayari. Pag lugi ka sa negosyo, masaya? Pag may sakit ka, masaya? Oh, hindi. Di ba? Pero sabi ng Bible, upang masaya ninyong
mapagtiisan ang lahat. Pangit, nakalulungkot, pero pwede kang maging masaya. Kaya yung joy of the Lord, alam niyo yan, yung joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Okay? Yung kagalakan mula sa Panginoon ang aking kalakasan. Yun yung sinasabi ng Bible. Masaya nating napagtitiisan ang maraming mga bagay. Kaya kung yung asawa mo ay tiisin mo, dapat sasaya ka dapat dyan. Dapat habang tumatagal, sumasaya ka. Yeah. Masayang pagtiisan. O yung mga tiisin mo, no? Dapat nagbibigay sa iyo ng saya yan. O. Mga konsumisyon natin sa buhay. Okay? Nakukonsumi ka na doon sa kasama mo. Dapat nagbibigay ho ng saya sa atin yan, no? Nai-endure natin, natitiis natin. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagtitiisan kita. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ako talaga. Pagtitiisan talaga kita. Ganun po, no? Marami tayong mga talagang pinagtitiisan sa buhay. Alam mo po si Lord, sabi ni Lord, sabi po ng Bible, ito, sabi niya, isipin ninyo, pakibasa nga po natin. Yon. Para daw po hindi tayo panghinaan ng loob, anong kailangan natin gawin? Isipin mo yung pinagtiisan ni Lord. Balikan mo yung naranasan ni Lord. Balikan mo lang. Anong hirap ang kanyang dinanas? Anong pasakit ang kanyang... Gaano kahirap yung sitwasyon ng buhay ng Lord for 3 years na siya ay nagministeryo. Naging pakinabang siya sa marami, pero pinulaan siya ng napakarami. Pinagalitan siya, inaway siya. Diba? Pinagtangka ng buhay niya. Minalatrato siya. Hanggang sa point na siya po ay pinatay at namatay sa krus. Grabing hirap. Sabi niyan, pagka kayo ay dumadaan sa mga tiisin, isipin nyo ang ginawa at ang naging buhay ng Panginoon. Isipin nyo yun. Balikan natin. Balik tayo sa buhay ng Lord. Okay? Sabi niyan, kung tutusin, sabi ng may akda, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Yung iba na demanda lang. Yung iba na bilanggo lang. Pero wala pang pinatay. Maliban doon sa ibang mga bansa, mga close countries, talagang pinapatay ho yung mga believers. Pero hindi pa tayo dumadaan yan. Di ba? May napatay na ba sa atin? May napatay na ba sa mga kasama natin dahil gumawa ng mabuti, ng tama? Ang ganun eh. Wala pa. Sabi po doon sa ibang sali ng Bible, nagbubo ng dugo. No? Nagbubo. Ibig sabihin, naging duguan. Pinahirapan. Wala pa naman. So, yun. So, in comparison doon sa karanasan ni Lord, wala pa tayong ganun. Hindi pa tayo dumadaan sa ganyang situation. Wala pang naipapako sa krus. Wala pa. At marahil hindi tayo dadaan sa ganung kahirap na situation. Pero every time na ikaw ay dadaan sa mahihirap na sitwasyon, pakikipaglaban-laban sa kasalanan, sa mga kahinaan, ang sabi niyan, isipin niyo ang dinaanan ng Panginoon. Balikan mo ang krus ng Kalbaryo. At may encourage ka from the Lord. Lalakas ang loob mo kapag inisip mo yan. Isipin mo yung buhay ng mga unang mga disciples ng Panginoon. Yung kanilang dinaanan. Actually, sila Pedro, masayang-masaya nung sila'y inusig. Sabi nila, di ba? Tuwan-tuwa sila nung sila'y iharap sa Sanhedrin. At pagbantaan ng buhay nila, tuwang-tuwa sila after that. Hindi sila na-discourage. Kasi yung mga karanasan ni Lord, naranasan din po nila. Si Pablo, dating mang-uusig, pero dumating yung panahon, siya na rin po ang inuusig. Yun po. At sa huling-huli, dapat po tayo ay maging mapagpasalamat. Maging grateful tayo sa Lord. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga karanasan na mayroon po tayo. Mahalagang bagay po yan, ano? Ano po sabi doon sa last verse natin?
Lumagpas tayo, anak. Balikan natin yung verse 12 and 13. Okay? Sabi po ng 12 and 13, at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niya kayong ibilang o minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. So dapat daw po tayo ay maging magpasalamat sa Lord na tayo'y kasama, minarapat ng Lord. Hindi tayo karapat-dapat, pero minarapat ng Lord na mabilang tayo sa kanyang mga hinirang na magmamana ng kanyang kaharian at sa ng kaliwanagan, ano? Ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So na-transfer na po tayo. No? Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sa magitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Masaya na po ba tayo? Tayo'y pinalaya ng Lord. Di ba masaya yung mga pinalaya, yung mga pinatawad sa utang? Masaya yun eh. Di ba? Yung ikaw ay maraming utang sa pinagkakautangan mo, tapos sabi, pare, okay na yun. Sa'yo na yun. Di saya-saya, no? Much more sa Lord. Pinatawad ka mula sa mga pagkakasala. Sa ating kasalanan, gaano ba karaming kasalanan ginawa natin? Dami-dami, di ba? Oh. Pero tayo pinatawad ng Lord mula sa kasalanan. So, dapat tayo ay maging mapagpasalamat. Nakasama tayo sa paghahari ng Lord, yung kaharian ng Lord. Wala na tayo sa kadiliman. Tama po. Kaya hindi na madilim ang buhay natin. Amen? Pakitingnan mo nga ulit yung katabi mo. Wala nang kadiliman sa buhay yan. Yeah. Liwanag na. Sumisikat na. Yeah. Nagiging maliwanag ang buhay natin. Kaya totoong pagka naging Kristiyano ka, mas lalong sumasaya ang buhay talaga. Parang bumabata, no? Nakakabata talaga yung pagiging believer. Tingnan mo yung mga unbeliever, tatanda. May mga reunion tayo. Minsan yung mga sa reunion ng mga magkaklase, tingnan mo yung mga kaklase mong mas bata sa'yo. Na mga unbeliever, ha? Mga, alam mo, marami yung mga bisyo. Mas matanda di hama kaysa sa'yo. Di ba? Kaya nakakabata talaga yung pagiging Kristiyano. Pakitingnan mo ulit yung katabi mo. Di ba, ang kinis na niyan. Actually, mas makinis yan. Ngayon. Di ba? Bas bumata eh. Hindi ho nagbabatak yan ng pero mukhang bata eh. Papunas-punas lang yan. Pero talagang, ganun talaga pagka-believer. Kaya marami po tayong dapat ipagpasalamat kay Lord, mga kapatid. Mahirap ang buhay, mahirap mamuhay. Maraming mga struggles, pero pagka tinignan mo yung mga benefits natin from the Lord, dami. Yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo, ibinigay sa iyo ng Diyos. Grabe. Hindi lamang po sa buhay na ito. Huwag natin susukatin ang buhay sa buhay na ito. Kasi mayroong mga taong hindi ka talaga yayamang katulad ng katabi mo. Ganun, no? Hindi ka aabot. Pero alam mo bang yung mayroon siya sa kalangitan ay mayroon ka din. Pantay-pantay lang tayo. Baka nga, mas marami ka pang naipong kayamanan sa langit kaysa doon sa katabi mong mas okay kaysa sa iyong buhay dito. Parang gano'n. Depende po yan sa uri ng ating paglilingkod. Kaya, gano'n kasaya ang buhay. Dapat talagang nag-enjoy lang tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, enjoy ka lang. Okay? So, dapat masaya ang buhay, mga kapatid, ho? Hindi yun tayo laging parang pinagsakluban ng langit at ng lupa. Huwag mong gano'n. Lukot ang mukha mo pag pumasok ka ng kapilya. Dapat paglabas, masaya. Hindi yung parang lalo kang nalukot yata. Okay, so sa ating conclusion po, actually yung ating pinaka-summary lang ating pag-aaral. As we grow, una po, yan. Kaya totoo po ang salita ng Lord. No? Mas lalong magiging mabuting tao tayo, malalaman natin ang tama, magagawa natin ang tama, at mas malalo tayong magiging tama ang buhay natin. Mas magiging mabuting tao tayo. Okay? Kaya salamat sa Lord. Yan po yung ating yan po yung ating kagalakan sa Panginoon.
Yan ay habang tayo ay lumalago. Habang tayo ay nagpapatuloy at masaya nating tinatahak yung layunin ho ng Lord sa pagkatawag po niya sa atin. Tayo po isang daling manalangin. Let's pray. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga aralin na iyong binanggit sa amin ngayong umaga. Salamat po sa iyo sa mga salita na every time na aming binabalikan, napakadaming mga spiritual na mga kayamanan na pwede kaming makuha. Salamat po, Panginoon, sapagkat kung mayroon mang masaya habang nagbabago ang buhay namin at lumalago kami sa pananampalataya, yun po ay ikaw, Panginoon. Kaya sa bawat panahon ng aming mga paggawa, tulungan mo kami na magawa namin ito, hindi dahil gusto naming mapasaya yung aming leader, kundi gusto naming mapasaya ka. Kaya madalas namin sinasabi, sana nakangiti ka sa aming mga buhay, Panginoon. Opo, aming Diyos, ang totoo hindi naman namin kayang magpakabuti. Nagagawa lang namin magpakabuti dahil sa biyaya mula po sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita kanina, yung kapangyarihan mo ang tumutulong sa amin. Yung kaloob ng Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa amin. Lord, bawat araw ng buhay namin, Panginoon, kailangan ka namin. Walang bahagi at walang bahagi sa buhay namin or time sa buhay namin na hindi ka namin kailangan. Every moment ng buhay namin, kailangan ka po namin, Panginoon. Kailangan namin ang tulong mo, Lord, sapagkat mahina kami. Lumalakas lang kami dahil sa iyo. Kaya patuloy mong pasiglahin ang aming mga buhay sa iyo, anuman ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon. At malagpasan namin ang lahat ng mga hirap, bunga ng iyong kapangyarihan. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen. Good morning po. Atin lang.